Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan nagpaligsahan sa bilis sina Momo at Ocaron laban kay Turbo Granny. Hindi naman sinunod ni Turbo Granny ang patakaran ng kanilang laro, kaya napilitan si Ocaron na gawin ang hindi kanais-nais na bagay. Sa bandang huli ay natalo nila si Turbo Granny, ngunit bigla namang nagpakita ang Bound Spirit sa kanilang harapan, at nais nitong ibalik nila ang matanda sa kanya. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 6. Nagsimula ang chapter, kung saan sina Momo at Ocaron ay tumatakbo sa kalsada ng Shono City. Bigla namang lumabas sa likuran nila ang malaking crab na Bound Spirit, upang habulin sila na labis nilang ikinatakot. Tinanong ni Ocaron na kung bakit ang Bound Spirit ay isang crab, habang sinabi ni Momo na sabi ni Grandma kanina, para makatawid sa ilog ng Sanzo, ang mga patay ay nag-aanyong freshwater crab. Sinabihan naman ni Turbo Granny ang Bound Spirit na dito. Anong tinitingnan mo, Bobo? Sa hindi malamang dahilan, ang Bound Spirit ay nakaharap sa pader ng daan, at sinisira niya ito gamit ang kanyang claw. Bigla namang nagbabago ang itsura ni Turbo Granny na napansin ni Momo, kaya agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan, upang pigilan ang matanda at sinabi, na peste ka talagang matandang bruha ka. Manatili ka na lang ng ganyan. Sinambit ni Turbo Granny habang nahihirapan itong magsalita, na sino sa tingin mo ang kinakausap mo ng ganyan. Sinabihan ni Ocaron si Momo, na bilasan na niya dahil papalapit na ang Bound Spirit sa kanila, habang sinabi ni Momo na nahihirapan ako, peste. Mas iba ito kumpara sa dati. Ang totoong katawan ng Turbo Granny ay nasa loob mo. Ang Bound Spirit Crab ay ginamit ang kanyang malaking claw upang atakihin ang dalawa, ngunit nagawa na ng dalawang magamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny, at naiwasan nila ang atake ng Bound Spirit, habang nakasakay si Momo sa likuran ni Ocaron. Sinambit ni Momo na muntikan na tayo doon, habang sinaad ni Turbo Granny na mga sira ulo kayo. Huwag niyong gamitin ang kapangyarihan ko ng basta-basta. Sinakal naman ni Momo ang matanda, habang nagmakaawa naman ito na pakawalan na siya, ngunit ayaw naman ni Momo at sinabi nito na nagugustuhan ko na ito dahil mas madali kung hinahawakan na lang kita ng literal. Habang tumatakbo si Ocaron ay sinabihan niya si Momo na nasa delikado tayong sitwasyon Momo-chan. Sinambit ni Momo na huwag mong basta na lang sabihin ang pangalan ko ng ganyan. Nakakainis ka. Sinaad ni Ocaron na napakabigat mo, Momo-chan, hindi ko kayang lagpasan ang palikong daan na ito. Hindi naman inasahan ni Momo na ang kanilang dinadaanan ay paliko, at ang nangyari ay tumama sila sa harang at tumilapon palabas sa daan. Napasigaw si Momo ng malakas dahil ang labas ng daan ay isang bangin at mabilis na nahuhulog sila paibaba. Sinabi naman ni Ocaron na oras na para ibigay ang lahat. Ang kanyang dalawang paa ay pinaghiwalay niya, at mabilis niya itong pinaikot na para bang ilisin ng helicopter. Nang dahil sa ginawa ni Ocaron, ay bumagal ang kanilang pagkakahulog paibaba. Manghang-mangha si Momo sa nangyari sa kanila at sinabi nito, na ang galing mo, ginagamit mo ang mga binti mo na parang isang helicopter. Bigla namang bumangga ang dalawa sa isang gusali, na naging dahilan upang tuluyan na silang bumagsak sa syudad. Si Ocaron ay tumama sa sahig, habang si Momo ay hindi naman nasaktan. Tinanong ni Momo kung okay lamang si Ocaron, habang sinabi ni Ocaron na napagod ako dahil doon. Sinaad ni Momo na naipit ba kita? Pasensya na, napakalaking tulong mo. Pinilit ni Ocaron na bumangon at sinabi na pero kailangan talagang ibuhos ang lahat ng lakas minsan. Sinambit ni Momo na oo. 2 beses mo lang magagamit ang buong kapangyarihan mo, tama ba? Pero dapat ang daang ito ay nagbigay ng malaking distansya sa pagitan natin at ng Bound Spirit Crab. May isang anino ng crab ang lumitaw sa kanilang itaas, at sa isang iglap ay bumagsak sa kanilang likuran ang kanilang kalaban. Mabilis na tumakbo si Ocaron upang lumayo sa kanilang kalaban, habang napansin naman ni Momo na may napakaraming mukha ng tao sa likuran ng Bound Spirit. May dalawa namang sibilyan ang nakakita sa kanila at sinabi, na tignan mo sila, binibigyan niya siya ng piggyback ride, habang natawa naman ang isa at sinaad, na pinipilit niya ang kanyang sarili na tumakbo. Sinambit ni Ocaron na sobrang nakakahiya na ito, habang napansin ni Momo na napakadaming tao ang nasa labas ng syudad at sinabi na hindi maaari.
Hindi ba nila nakikita ang malaking alimango? Biglang nakaramdam na kahihiyan si Momo at sinabi, na teka lang. Kung hindi nila makita ang crab, nagmumukha lang tayong nag-aaway na sobrang seryoso habang nakasakay ako sa likod mo. Sana hindi ko makita ang mga kaibigan ko. Sinambit ni Okaron na Momo-chan, nauubos na ang lakas ko, habang sinabi ni Momo, na kayanin mo. Kaya mo bang ibuhos ulit ang lahat? Sinaad ni Okaron na kahit gawin ko yon ay wala rin itong tulong. Masyadong malayo para sa akin. Hindi ko kayang maabot ang mga hangganan ng Shono. At sa ganitong bilis, maaabutan tayo ng crab at makakain tayo. Sinabi ni Momo na hindi yan maaari. Hindi ko papayag ang ako'y kainin ng kahit anong alimango. Habang patuloy na tumatakbo si Okaron, may nakitang isang gusali si Momo, at nagkaroon ito ng isang ideya kung paano nila matatakasan ang bound spirit, at inutusan niya si Momo na magpunta sa building. Ang gusali na pinuntahan ng dalawa ay isang paliguan, at nang makapunta na sila sa entrance ay mabilis ding nakasunod ang bound spirit, at sinira nito ang harap na bahagi ng building. Sinabihan ni Momo si Okaron na umakyat tayo ng 2 palapag. Kung makakapunta tayo sa isang mas makitid na lugar, mahihirapan ang alimango na sumunod sa atin. Nang makaakyat na ang dalawa ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ang malaking pang-ipit ng bound spirit at napatigil sila sa pagtakbo. Ang malaking alimango ay nakaakyat sa gusali at lumusot sa isang silid na maraming tao ang naliligo, at pati sina Momo at Okaron ay napunta dito. Bumagsak ang dalawa sa swimming pool, at bumalik na din si Okaron sa pagiging tao. Napansin din nito na ang tubig ay mainit, kaya napatanong siya kung saan sila napunta. Ang mga tao na hindi nakikita ang bound spirit ay inakala na may sumabog na isang bagay, kaya nagtakbuhan ang mga ito. Napasabi si Okaron na masama ito Ayase-san, sa isang lugar na ganito ay madali tayong madudulas, at hindi tayo makakagalaw ng maayos. Sa kabilang banda, ang tubig dito ay natural na tirahan ng alimango. Hinawakan ni Momo si Okaron, habang tila na may hinahanap itong isang bagay, at nung nahanap na niya ito ay sinabi niya na pero huwag mong kalimutan, na nasa isang hot spring tayo. Ang hinanap ni Momo ay ang tubo, kung saan dumadaloy ang mainit na tubig at ginamit niya ang kanyang psychic power, upang sirain ito at ibuhos ang mainit na tubig sa katawan ng bound spirit. Ang malaking bound spirit ay umusok habang sinabi ni Momo na kapag ang mga alimango ay pinakuluan, nagiging malambot sila at humihigpit. At ang paghigpit ay nangangahulugang ang kanilang mga hibla ng kalamnan ay maninigas, at babagal ang kanilang galaw. Bago pa sila tuluyang maipit ng bound spirit gamit ang kanyang malaking mga claw, ay huminto ito sa pagkilos na labis na ikinagulat ni Okaron. Namula naman ang mga pisngi ni Momo at sinabi na naluluto siya. Ang pamumula nito ay talagang nagpapahikayat sa akin na kagatin ito. Sinambit ni Okaron na sira ulo. Tinitingnan mo ba ito ng ganyan ng buong oras? Tumigil ka sa pagtitig sa alimango, at umalis na tayo dito. Mabilis na lumabas ang dalawa sa gusali at habang tumatakbo sila ay sinabi ni Momo na diretso lang sa daang ito at maaari na nating ihandog ang pamamaalam sa syudad ng Shono. Bigla namang nagtaka si Momo dahil kakaunti ang mga tao na nakikita nila ngayon kumpara kanina na sinang-ayunan ni Okaron. May isang tao naman ang nagpakita sa kanila at ito ay tumatakbo papalapit sa kanila. Bigla namang naging 3 ang mga ito, at unti-unting dumadami ang mga tao na humahabol sa kanila hanggang sa hindi na sila mabilang. Ang mga mukha ng mga tao na humahabol sa kanila ay may crack, at ang kanilang mga kulay ng kanilang mga mata ay itim, na para bang mga zombie ang mga ito. Nakaramdam ng panghihinala ang dalawa, at mas binilisan nila ang kanilang pagtakbo. Sinabi ni Momo na ano bang nangyayari sa kanila, habang bigla namang lumabas si Turbo Granny sa balabal ni Okaron at sinabi na mga tanga. Akala nyo ba makakaligtas kayo ng ganon kadali? May isang napakalaking sementeryo sa hangganan ng Shono City. Humiram siya ng kaunting kapangyarihan mula sa mga espiritong nagpapahinga roon. Ang Shono ay teritoryo namin, pagkatapos ng lahat. Ipinakita na ang mga kaluluwa ng mga nakalibing sa sementeryo ay pumapasok sa mga katawan ng tao, upang kontrolin ang mga ito. Labis na ikinatakot ni Momo at Okaron ang kanilang nasaksihan, at sila ay napapaligiran na ng kanilang kalaban, maging ang bound spirit ay nakabalik na din sa paghabol sa kanila, habang sinabi ni Turbo Granny na hindi namin kayo hahayaan na basta-basta na lang makaalis.
Dito na natatapos ang Chapter 6 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!